So hello guys, my name is Ronald D. Castillo and I'm going to teach you how to install a camera. So first of all, kailangan natin ng DVR, which is the DVR player. Dito natin nilalagay yung storage ng CCTV natin at ito rin yung nagre-record nung CCTV natin. So meron tayo dito mga connector. So ngayon meron tayong available na 4 slots para sa camera, which is ito po, yung 4. And meron tayong BGA para sa video playing sa monitor. And meron din tayong HDMI port and LAN port, USB port, and next is the power port. So bago gumana ang DVR natin, so kailangan muna natin ng power supply, which is ito. Ito yung power supply ng DVR natin. Para mag-supply ito sa hard disk drive natin and also dito sa DVR player natin. Next is the camera. So itong camera natin is merong 2 megapixel. So bago natin makabit yung camera dito sa DVR, need natin ng connector, which is the BNC connector, para i-connect dun sa likod ng DVR natin. And after camera, meron din tayong power supply para sa camera natin. Ito yung power supply ng camera. So meron tong 2 amperes or 12 volts rather. And next is yung mouse natin para makontrol natin yung DVR natin or yung system natin pag napagana na natin yung CCTV natin. And next is the monitor para ma-view natin yung camera natin pag gumana na at para makita rin natin yung camera natin. And last is the VGA connector para ma-connect natin dito sa DVR at mapagana natin yung CCTV natin. So first is i-connect muna natin yung power supply ng DVR. Sasaksak natin dito sa may power, sa may extension. Next is etong power or yung DC plug, isasaksak natin dito sa may power plug nya. Next is yung VGA cord natin para makita natin yung DVR natin kung gumana na ba siya. So dito sa may VGA port nya. So para lang kayo nag-i-install lang ng PC or nagkakabit lang ng viewing sa PC. So after natin makabit yung VGA, so nakita nyo naman gumana na kagad yung meron tayong indication na gumagana yung DVR natin. Next naman is isaksak naman natin yung CCTV camera natin. So sa CCTV camera natin, meron tayong specific or special connector. So may lock po siya, tsaka meron po siyang kanal para masaksak po siya natin na maayos. So sasaksak lang natin siya sa likod ng DVR. Yan. Sasaksak. Siyempre hindi pa yan gagana since kailangan pa natin ng power supply para sa camera natin. So saksak din natin yung power supply ng camera. So ito yung power supply port ng camera natin. Katabi lang yan ng video connector ng CCTV camera natin. Saksak lang natin yan. And i-wait lang natin siya. So ngayon nakikita nyo po siya. So ang purpose naman ng mouse natin is to control the system. So sasaksak natin siya sa may USB port. Yan, umiilaw na yung yung mouse natin. Tapos i-select lang natin yung camera para ma-access natin yung buong CCTV. For example, ito yung camera. Kung gusto ko siya palakihin, double click lang natin siya. Tapos double click ulit para bumalik siya sa may 4 cams or 4 windows niya. So sa loob naman ng CCTV camera natin, kailangan mo lang siyang i-right click para mapasok nyo yung system niya. So right click, select the main menu. Next is input natin yung password para maka-access dun sa loob. So usually, nilalagyan to ng password or unique password para hindi ma-access yung loob ng CCTV natin. Kasi dito sa loob nito, ito yung crucial part, which is pwede ka dito mag-delete or magre-write ng mga events na pwedeng magawa ng mga isang taong merong masamang intensyon. So sa loob nito, makikita natin yung recording or yung video
dito natin makikita yung recording video ng camera natin. So meron tayong, ilalapit ko lang. So meron tayong date. So dito yung date natin, nasa-select natin kung saan yung gusto nating date na makita yung recording. So sa baba naman ng date, meron tayong time, naka-military time po yan, which is 1 to 24 hours. And next, pwede tayong mag-select ng camera, kung anong specific camera lang yung gusto natin makita. So as of now po, wala tayong naka-install na hard disk drive, kaya wala tayong makikitang green or merong indication ng green. Ito po yung legend niya. Yan, meron tayong green para malaman natin kung nagre-record po siya. So right click again. Dito naman tayo sa may alarm. Makikita nyo po dyan yung pwede nating i-input na alarm. I-set na alarm. Kung ano man yung gusto nating alarm, pwedeng movement or action, video detection. Ganyan po. So right click again. Papasok naman tayo sa network. Dito sa network, pwede natin ma-access yung camera sa internet. Through internet. Pag nilagyan lang po natin siya ng LAN port. So right click again. So after po nun, ng lahat ng ginawa natin sa system, pwede na natin siyang i-shutdown. Or after all that, so sa-select nyo lang po yung shutdown button dito sa may upper right. Yan, tapos yung shutdown. Ayan. So tapos na po yung video natin for CCTV installing. Ganun lang po siya kadali. Thank you and goodbye. Adjust sa akin yan.